Hello guys, kamusta? Tara, kape muna tayo. So, kamustahan muna? Kamusta naman ang trabaho? Busy ba sa work? Today, Sabado at medyo busy kasi maglilipat ako ng bahay kasi start ako ng bagong work next week. And syempre, pag bagong work, syempre excited ka kasi bagong lugar, bagong pakikisalamuha, bagong environment. Kaya naman, kamusta yung trabaho? Marami bang deadline? Marami bang OT? Pero okay yung maraming OT, di ba? Kasi maraming pera. Lalo na sa mga OFW kasi syempre, lalo na contractual at per hour yung bayad. Nako, tiba-tiba. Kasi pag OFW, ang gusto lagi niyan, OT. Kasi wala namang kasama sa bahay yan, mag-isa lang. So, mas okay nang kumikita ng pera kaysa nakatambay lang sa bahay. Pero saya sana, no? Kung, bawa, nakahiga ka lang sa bahay, kasama mo yung family mo, tapos kasama mo yung mga anak mo, kumikita ka ng pera nang wala kang ginagawa. Parang nakadali ka ng jackpot pag gano'n, no? Nag-scroll ka lang sa FB, tas nood ka lang ng reels sa YouTube or sa Facebook. Tapos, alam mo yun, nakikipaglaro ka lang sa mga anak mo. Tapos, nakaka-travel kayong family kung saan-saan, sa Japan, sa Dubai, or kung saan man lupalop nyo gusto. Tapos, yung kinikita mo, hindi man ganun kalaki. Pero at least, di ba, wala namang ginagawa eh. Kumikita ka. Parang too good to be true, no? Pero kung isipin mo mabuti, masaya ba talaga yung walang ginagawa sa buhay? Kontento ka ba sa buhay mo na wala kang ginawa, pero kumikita ka? Pero by the end of your life, inisip mo, ano ba ang ginawa ko sa buhay ko? Pero kung isipin mo mabuti, malaking parte yung trabaho sa buhay natin. Kasi pagka nakakilala ka, kunwari ng bagong tao, tatanungin mo siya, oh, hey bro, kamusta? Anong pangalan mo? Sabihin niya yung pangalan niya. Tapos ang sunod mo itatanong, saan ka nakatira or anong trabaho mo? Parang siya yung nagde-define ng pagkatao natin kung ano yung trabaho natin. Ano ba yung kino-contribute natin sa society? Ano ba yung ginagawa nating makabuluhan sa buhay natin? Pero bakit pag tinatanong natin ang isa't isa kung kamusta ang trabaho or okay ka lang ba, stress ka ba sa work? Madalas siguro 90% na magsasabi, nakakapagod, panay OT, tayong pinapagawa ni boss. So, parang pagod na pagod tayo lagi, no? Parang hindi tayo naubusan ng ginagawa at parang nagre-reklamo tayo, ba't ang dami nating ginagawa sa buhay natin? Tapos syempre, dumadating tayo sa buhay natin na nag-existential crisis tayo na, ito na lang ba yung buhay? 8 to 5 or 9 to 6, papasok tayo, tapos hintayin nating mag-uwian, then repeat hanggang dumating tayo sa retirement age, and then hintayin na lang tayo mamatay. So basically, ganun yung flow ng buhay, di ba? Work until you cannot work anymore, then you die. Pero kung ganun ang iisipin natin, parang hindi naman siya ganun ka-straightforward. Oo, nagwo-work ka every weekdays or minsan weekends pa nga pagka talagang kailangan. Tapos, siguro hanggang mag-retirement age ka para meron kang pension. Pero in between nun, syempre meron tayong mga hobbies, meron tayong mga vacations, meron tayong mga friends or families na nakakasalamuha na nagdadagdag ng kulay sa buhay natin. At oo, minsan may mga trabaho tayong dream job, kumbaga. Pero lahat naman ng trabaho nakakapagod or nakakatamad pag paulit-ulit natin ginagawa. So basically, ang tingin ko, hindi naman natin hate ang job natin. Hate natin yung monotony ng trabaho. Kasi ang hirap mag-transition from one job to another. Kasi kung sasabihin mong 1 year ang trabaho ko ay maging engineer. Tapos bigla kang napagod kasi paulit-ulit yung ginagawa. So gusto mo na ngayon maging, ano no, nurse. So hindi ka basta-basta magta-transition dun eh. Kasi kailangan mong mag-aral uli, bumalik sa zero, tapos mag-aralan mo ulit yung mga ginagawa ng nurse. Which is mahirap kasi sino man tatanggap sa isang katulad mo na engineer, tapos from zero, gustong mag-nurse, di ba? Tapos yung iba sinasabi naman, make your hobby your job kasi if your hobby is your job, then you're actually not working, you're just playing, right? Kasi hobby lang naman yun eh, tapos kumikita ka ng pera. Well, sure, pwede mong gawing trabaho yung hobby mo, pwede kang kumita ng pera doon. Well, sure, madaling sabihin na
pagpatuloy mo lang hobby mo hanggang kumita ka ng pera, di ba? Pero kasi yung iba sa atin, may mga responsibilidad like kailangan nating pag-aralin yung mga anak natin, kailangan natin suportahan yung mga kapatid natin, parents, or may pinag-iipunan tayo. Wala tayong pribilehiyo na magsayang ng oras para sa mga hobby na hindi natin alam kung magbubunga ba talaga. So, I think yung iba sa atin is stuck sa isang trabaho hindi dahil gusto natin yun. Pero dahil yun ang safe eh. Wala tayong luxury na mag-experiment ng mga bagay-bagay na ito kaya ba ang gusto ko? Or ito ba yung gusto ko? Or ito ba? Kasi pagka nag-fail tayo sa isang bagay na yun, tapos back to zero ulit tayo, magsasuffer ang family natin kasi, syempre, if back to zero din yung kita natin, di ba? So, paano natin mapagre-reconcile lang monotonous work tsaka yung hobby na gusto natin gawin? Well, ang trabaho naman natin 9 to 5 lang, di ba? So, sabihin mo na nag-overtime ka paminsan-minsan. So, yung weekends or Christmas time or mahal na araw, pwede nating ilaan sa mga hobbies na gusto natin gawin like, ano no, painting or writing music or making YouTube videos or whatnot, di ba? We have to find time para sa mga hobbies na gusto natin gawin. Kasi pagka nalunod tayo sa monotony ng modern life, magiging parang mga android tayo na, alam mo yun, gising, pasok, uwi, tulog. At syempre, pag paulit-ulit natin yung ginagawa, mawawalan tayo ng sense of self, mawawalan tayo ng motivation to wake up every morning kasi hindi natin magagets kung ano ba yung point nito, 'di ba? Para saan ba 'tong ginagawa ko? And enjoy your salary. Mamili ka ng empty canvas, tas pinturahan mo or mamili ka ng mic and then create a YouTube video and drink coffee and talk nonsense and experiment with your life without sacrificing your work because kasi yung minsan yung work natin talagang mataas ang sahod kumpara sa kikitain natin sa hobby, di ba? Siguro kung lahat tayo gusto maging artista, mga 2% lang sa atin yung magsasucceed, magiging Tom Cruise or I don't know, Chris Pratt or Tom Holland, di ba? So, yun lang. Maubos na yung kape ko. Siguro bago lang matapos to, I think ang gusto ko lang sabihin ang trabaho hindi naman niya naubos eh. Sabi ko nga sa inyo, hanggang 6 years old, hanggang retirement natin may trabaho na hindi natatapos. Yung mga mas bata sa atin, sila na yung magpapatuloy ng ginagawa natin. Pero kasi yung mga oras na nasasayang natin sa buhay natin, hindi na natin maibabalik. Kaya kung may mga bagay kayo na-enjoy or may mga tao kayong gustong makita or makasama, siguro enough naman yung oras sa mundo para maglaan ng kaunting oras para sa kanila. Kasi minsan hindi natin malaman. Tapos na pala yung buhay natin sa mundo at wala tayong nagawa. Hindi puro trabaho lang. Oo, dinidefine ng trabaho kung ano tayo for the most part. Pero yung puso mo, ikaw lang nakakapag-define yan eh. Kung ano ka, ikaw lang nakakaalam yan. So, be honest with yourself and just do what you love. Like drink coffee. I love drinking coffee. So, next time ulit. Kita kits guys.